Sa likod ng tahimik na mga pader ng kanilang bahay, may nakatagong mundo, punong-puno ng pagnanasa, kalungkutan, at pagtuklas. Para kay Nena, ang mundo ay isang palaisipan, puno ng kuryosidad na bumalot sa kanya sa bawat araw na kasama si Ben. Para naman kay Ben, ang mga pader na iyon ay parang kulungan, isang lugar kung saan siya nagtatago mula sa mga sugat ng nakaraan at sa kawalang kasiguraduhan ng kanyang hinaharap. Ang inosenteng kuryosidad ni Nena tungkol sa kanyang amain na si Ben ay nagbukas ng isang masalimuot at mapanganib na daan. Sa pag-usad ng kanilang kwento, parehong hinarap ni Nena at Ben ang mga lihim na hangarin at ang mabibigat na epekto ng kanilang mga desisyon. Kakatapos lang ng 19th birthday ni Nena nang mapilitan siyang lumipat sa bahay ng kanyang ina at amain. Matapos ang sunod-sunod na problema sa negosyo ng kanyang ina, si Clara, halos wala nang natira para sa kanila. Ang bagong bahay ay tahimik pero malamig, parang walang buhay. Si Ben, ang kanyang amain, ay laging tahimik, halos hindi makita ng emosyon. Ang tanging abala nito ay ang magkulong sa kanyang study room, palaging may seryosong ekspresyon sa mukha. Huwag mo nang asahan na makakahanap ka ng matitibay na usapan kay Ben, biro ni Clara isang gabi habang sila'y naghahapunan. Ganyan talaga siya, laging seryoso, pero mabait naman. Ngunit para kay Nena, may kakaibang bagay kay Ben. Hindi ito tulad ng ibang lalaking kilala niya. Ang katahimikan at enigmatic nitong presensya ay tila nagpapausbong ng kuryosidad sa kanya. Napansin din niya kung paano malamig ang trato ni Clara kay Ben. Hindi na sila halos nag-uusap. Parang dalawang estranghero na lang ang magkasama sa iisang bubong. Habang nag-aayos si Nena ng kanyang kwarto, biglang napansin niya ang isang maliit na pintuan na hindi pa niya nakikita dati. Study room ni Ben, sabi ni Clara nang makita siyang nakatitig sa pintuan. Huwag mo nang pakialaman yan. Doon lang siya nagtatambay kapag gusto niyang mapag-isa. Ngunit ang sinabi ni Clara ay mas lalo lamang nagpausbong ng interes ni Nena. Ano kaya ang ginagawa ni Ben sa loob ng kwarto? Bakit sobrang protektado niya yon? Hindi maiwasang isipin ni Nena ang mga tanong na ito habang patuloy siyang nag-a-adjust sa bago niyang buhay. Isang araw, habang naglilinis siya ng bahay, napadaan siya sa study room ni Ben. Bahagyang nakaawang ang pinto at tila walang tao sa loob. Hindi napigilan ni Nena ang sarili. Pumasok siya ng dahan-dahan, takot na baka mahuli. Malinis at maayos ang kwarto. Sa isang sulok ay naroon ang desk na may mga nakapatong na notebook at laptop. Habang iniikot ang kanyang paningin, nakaramdam si Nena ng kakaibang kaba at excitement na hindi niya maipaliwanag. Parang may tumutulak sa kanya. Natuklasin ang bawat sulok ng kwarto. Nang makita niya ang isang maliit na bagay na nakatago sa likod ng mga libro sa shelf. Huminto siya at saglit na nag-alinlangan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaabot ito, hati ang kanyang damdamin sa takot at kuryosidad kung ano ang maaaring madiskubre. Isang camera. Ang curiosity niya ay masyadong malakas para pigilan. Kinuha niya ito at sinubukang buksan. Sa screen ng camera, tumambad ang ilang video clips. Una siyang nagdalawang isip, ngunit hindi rin napigilan ang sarili. Pinindot niya ang play button. Sa una, simple lang ang mga video. Si Ben nakaupo sa kanyang desk, nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi niya masabi kahit kanino. Minsan, parang hindi ko nakilala ang sarili ko, sabi nito sa video. Wala na si Clara, at parang nawawala na rin ako sa sarili kong mundo. Ang bigat ng bawat araw, pero wala akong masandalan. Bumilis ang tibok ng puso ni Nena. Ang lalaking tahimik at tila laging seryoso ay may tinatago palang mundo na puno ng lungkot. Habang pinapanood niya ang mga clips, napansin niyang hindi lang ito basta diary ni Ben. Mayroon ding mga mas pribadong sandali. Mga eksena kung saan hubad hindi lamang ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang emosyon. Nakikita ang malalim na pagkasabik sa kanyang mga mata na may halong lungkot. Sa mga video, may mga sandaling tinititigan niya ang sarili sa salamin na puno ng pananabik at emosyon.
Ang bawat galaw, ang bawat buntong hininga ay puno ng bigat ng pag-iisa at pagnanasa. Hindi mapakali si Nena sa mga sumunod na araw. Ang mga nakita niya ay tila hindi maalis sa kanyang isipan. Sa tuwing nakikita niya si Ben, iba na ang tingin niya rito. Parang unti-unti niyang nauunawaan ang kalungkutan at pag-iisa nito. Ngunit kasabay nito ang isang kakaibang damdamin, isang halo ng pagkaintriga at kakaibang koneksyon. Isang gabi, habang nasa sala silang tatlo, tahimik lang si Ben habang nagbabasa ng diaryo. Si Clara naman ay abala sa pag-check ng email sa kanyang cellphone. Hindi mapigilan ni Nena ang magtanong sa sarili. Anong nararamdaman niya ngayon? Malungkot ba siya? Bakit parang may kulang? Habang nagkakape si Ben at nagkibit-balikat sa biro ni Clara tungkol sa trabaho, napansin ni Nena ang malalim nitong tingin. Hindi ito tingin ng isang taong tahimik lang, parang may mabigat na iniisip. Mauuna na ako sa taas, sabi ni Clara. Halatang wala ng interes sa usapan. Iniwan silang dalawa ni Ben sa sala. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Napansin ni Nena ang liwanag mula sa study room ni Ben. Tito, laging bukas ang ilaw doon. Hindi ba kaunti ang kuryente? Biro ni Nena. Ngumiti lang si Ben ng bahagya. Minsan kasi nakakatulong ang liwanag para makalimutan ang dilim. Saglit na natahimik si Nena, iniisip ang ibig sabihin nito. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Nena. Bumalik sa isip niya ang mga nakita sa kamera. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sobrang na-curious kay Ben. Parang may kakaibang alon na dumadaan sa kanyang dibdib tuwing nakikita niya ito. Naiisip niya ang mga nakita sa kamera, ang mga sandaling malungkot at mahina si Ben na tila humihingi ng koneksyon. Pero kasabay nito ang hiya at tanong, tama bang pakialaman ko ang mundo niya? Ano kaya ang sikreto pa nito na hindi niya nakikita? Sa pagdaan ng araw, lalong tumitindi ang kuryosidad ni Nena at hindi niya alam na ang pagtuklas niya ng mga lihim ay magdadala ng mas malalim na epekto sa kanilang dalawa. Habang tumatagal ang pananatili ni Nena sa bahay, hindi niya maiwasang mapansin ang mga gawain ni Ben. Palagi itong gising ng maaga, tahimik na nagkakape sa hardin, tila may iniisip na malalim. Ang katahimikan nito ay laging nagdadala ng tanong sa isip ni Nena. Kapag nasa loob ng bahay, madalas itong nagkukulong sa study room at ang tunog ng pagbukas ng mga libro o mahihinang pagbuntong hininga ay parang bulong na pilit niyang iniintindi. Sa bawat hapunan, ramdam niya ang layo ni Ben kay Clara na tila isang pader ang namamagitan sa kanila. Ang presensyang iyon ni Ben, bagamat tahimik, ay nagiging sentro ng kanyang kuryosidad na parang may mga lihim itong pilit na itinatago. Minsan, sinasadya ni Nena na magtagal sa paligid ng study room, nakikinig sa mahihinang tunog mula sa loob, ang tunog ng keyboard, ang pagbukas ng mga libro, o minsan ay ang pagbuntong hininga ni Ben ay nagiging parang musika na pilit niyang iniintindi. Maging sa banyo, napapansin niya ang maayos nitong ritual, laging pareho ang oras ng kanyang paliligo, at madalas ay tumatagal ito ng higit sa normal. Isang gabi, habang si Clara ay abala sa telepono sa kanilang kwarto, naglakad si Nena patungo sa kusina para uminom ng tubig. Habang dumadaan sa pasilyo, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pintuan ng banyo. Sa likod ng bahagyang liwanag mula sa loob, narinig niya ang mahina at pamilyar na boses ni Ben. Tumigil siya at bahagyang sumilip, ang puso niya ay biglang bumilis. Si Ben ay nasa loob ng banyo nakaharap sa salamin. Habang naglalakbay ang kanyang tingin sa bawat sulok ng refleksyon, napansin ni Nena ang tila bigat sa kanyang mga mata, isang kombinasyon ng kalungkutan at pag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang nalalantad ang isang bahagi ni Ben na bihirang makitang sinuman. Ramdam niya ang paghahalo ng kaba at kuryosidad habang ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Ang kamera nito ay nakaposisyon sa isang maliit na tripod sa gilid. Sa salamin, nakita ni Nena ang ekspresyon ni Ben. Seryoso, halos malungkot, habang nagsasalita ito sa sarili. Hindi niya marinig ng malinaw ang mga salita, ngunit ang tono nito ay puno ng bigat. Maya-maya, tinanggal ni Ben ang kanyang suot at pumasok sa shower. Doon ay itinuloy nito ang kanyang pag-record.
Ang kanyang mga kilos ay banayad, ngunit puno ng pananabik habang pinapasaya ang sarili. Parang nasa ibang mundo habang dumadaloy ang tubig mula sa shower. Hindi makagalaw si Nena. Ang eksenang nasa harapan niya ay sobrang personal, sobrang pribado. Gusto niyang umalis, ngunit para bang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Habang pinapanood niya ang bawat galaw ni Ben, napuno si Nena ng iba't ibang emosyon. Hiya, kuryosidad, at isang kakaibang damdaming hindi pa niya nararanasan noon. Para bang may malamig na agos na dumadaloy sa kanyang katawan habang ang kanyang isip ay nagtatangkang intindihin ang kanyang nakikita. Sa kabila ng hiya, may bahagi ng kanyang kalooban na tila natutuklasan ang isang bagong aspeto ng kanyang sarili. Isang halo ng pagkamangha at pagtatanong. Bakit parang hindi niya kayang alisin ang kanyang mga mata sa eksena? Bakit parang may bahagi ng kanyang kalooban na nananabik? Kahit labag sa kanyang sariling prinsipyo. Sa bawat segundo, ang kabog ng kanyang puso ay lumalakas. Waring isang babala at isang tukso ng sabay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya makatingin ng direkta, ngunit hindi rin niya kayang tuluyang umiwas. Matapos ang gabing yon, parang nagbago ang lahat para kay Nena. Hindi na lamang tahimik na amain si Ben. Ngayon, isa siyang tao na puno ng mga lihim at emosyon na tila kay hirap abutin. Sa bawat araw, napapansin niyang mas malapit siya sa paligid nito. Para bang hindi niya maiwasang sundan ang bawat galaw ni Ben. Kapag magkasama sila sa hapunan, nararamdaman niyang mas matalas ang bawat kilos at tingin nito na nagpapakulo ng kaba at tanong sa kanyang isipan. Pati ang simpleng pagbigkas ni Ben ng Nena, pakipasa naman ang asin, ay nag-iiwan ng alon sa kanyang dibdib na hindi niya kayang maipaliwanag. Sa bawat tagpo, lalong lumalalim ang kanyang pag-intindi sa sarili at kay Ben. Ngunit kasabay nito ay ang guilt na unti-unting kumakain sa kanya. Ano bang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga pisngi ay namumula at ang kanyang puso ay mabilis pa rin ang tibok. Pero bakit hindi ko makalimutan ang nakita ko? Sa tuwing makikita niya si Ben, may kakaibang kilig at kaba na nararamdaman si Nena. Parang may lihim siyang alam na hindi dapat niya nalaman. Kapag nagtatagpo ang kanilang mga mata, hindi niya maiwasang mag-isip kung nararamdaman din ba ni Ben ang bigat ng tensyon sa pagitan nila. Isang gabi, habang nasa sala si Nena at nagbabasa ng libro, dumaan si Ben papunta sa kanyang study room. Habang naglalakad, saglit siyang tumigil at itinama ang tingin kay Nena. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata at may kakaibang kislap sa mga mata ni Ben. Parang nagtatangkang basahin ang iniisip ni Nena. Bago ito tuluyang magpatuloy sa kanyang kwarto, bahagyang ngumiti si Ben. Ngunit ang ngiting iyon ay tila may laman na mas malalim kaysa sa simpleng pagbati. Nang maisara na ang pinto ng study room, naiwan si Nena sa sala. Ramdam ang kakaibang bigat ng kanilang saglit na palitan ng tingin. Hindi niya alam kung paano muling haharapin ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang kuryosidad niya kay Ben ay hindi na simpleng tanong na naghihintay ng sagot. Ito ay naging masalimuot na damdamin na nagtatago sa bawat sulok ng kanilang bahay. Isang hapon, habang nasa study room si Ben at muling inaayos ang kanyang mga recordings, napansin niyang may mga file na tila na-access kamakailan. Nagbago ang timestamps at halatang may nakialam. Saglit siyang natigilan, tinutok ang kanyang paningin sa monitor. Ang kanyang isip ay mabilis na nagproseso ng mga posibilidad. Sino ang pumasok? Sino ang may lakas ng loob na sumilip sa isang bagay na para lamang sa kanya? Habang tahimik niyang pinag-iisipan ito, naramdaman niya ang bahagyang pagbigat ng kanyang dibdib na parang may inaasahang hindi niya gustong kumpirmahin. Napansin niyang tila may naiwan na maliit na marka ng fingerprint sa screen ng kamera. Isang malinaw na ebidensyang may ibang tao na tumagos sa kanyang personal na mundo. Habang tinititigan ang fingerprint, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iniisip kung sino ang nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa isang lugar na para lamang sa kanya.
Ang mga posibilidad ay parang ulap na bumalot sa kanyang isipan, nag-iiwan ng tanong na naghihintay ng sagot. Sa sandaling iyon, alam na niya ang sagot. Kinagabihan sa hapagkainan, hindi mapakali si Nena. Ramdam niyang parang mas tahimik kaysa sa dati si Ben. Sa bawat galaw nito, tila may bigat ang kilos, ngunit ang ekspresyon ng mukha ay nanatiling kalmado. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Clara at nagpaalam. Mauuna na ako sa taas. Marami pa akong tatapusing trabaho. Iniwan silang dalawa ni Ben sa mesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang alon na unti-unting lumalakas hanggang sa ito'y tuluyang pumutok ng magsalita si Ben. Nena, panimula niya, ang boses ay mababa ngunit matatag. May kailangan ba akong malaman? Napatingin si Nena sa kanya. Ang mga mata ay nalalaki sa kaba. Anong ibig mong sabihin, Tito? May napansin kasi akong kakaiba sa mga recordings ko. Sagot ni Ben habang nagtatama ang kanilang mga mata. Parang may ibang nakapanood? Napatigil si Nena, hindi makapagsalita. Ramdam niya ang init na umaakyat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanlamig. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanggi niya, ngunit halata ang nanginginig niyang tinig. Ngumiti si Ben, ngunit hindi ito ngiti ng galit. Ito'y parang ngiti ng isang taong may alam na sikreto. Sigurado ka ba, Nena? Dahil kung sino man ang nakapanood, mukhang masyadong interesado sa akin. Hindi makatingin ng diretso si Nena. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Sa kabila ng kanyang pilit na pag-iwas, ramdam niya ang bigat ng tingin ni Ben na tila tumatagos sa kanyang isipan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting pumalit sa hiya at ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig sa tensyon. Iniisip niya kung paano sasabihin ang totoo at kung dapat nga ba niyang sabihin. Pasensya na, bulong niya sa wakas. Hindi ko sinasadya. Sa halip na magalit, tumawa si Ben ng mahina, isang mababang halakhak na may halong kiliti at pag-alam. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap, na parang nagsasabi ng higit pa sa kanyang mga salita. Ang mga daliri niya ay bahagyang umangat mula sa gilid ng mesa, tila nagpapakita ng pagiging kalmado ngunit puno ng kontrol. Ang simpleng kilos at tunog na iyon ay nagbigay ng bigat sa kanilang usapan, sapat upang ang hangin sa pagitan nila ay mag-init. Alam mo, sabi niya, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka, napaka-curious. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit kay Nena, yumuko ng bahagya upang magtama ang kanilang mga mata. Ano ba ang hinahanap mo, Nena? Tanong niya, ang boses ay malumanay ngunit puno ng hamon. May nakita ka ba na hindi mo maintindihan? Hindi makasagot si Nena. Ramdam niya ang init ng mukha niya na para bang nahuhuli sa isang bagay na bawal ngunit hindi niya kayang itanggi ang katotohanan. Ang ngiti ni Ben ay nagpatindi sa tensyon at ang bawat salita nito ay parang patalim na pumapasok sa kanyang isipan. Naghuhudyat ng damdaming hindi niya kayang pangalanan. Sa mga araw na sumunod, naging mas kakaiba ang pakikitungo nila sa isa't isa. Sa tuwing dumadaan si Ben sa sala kung saan madalas magbasa si Nena, tila bumabagal ang kanyang hakbang at saglit na nagtutugma ang kanilang mga mata, isang sandaling puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Kapag naghahanda ng hapunan, ang simpleng pag-abot ng kutsilyo o plato ay nagiging dahilan para magtama ang kanilang mga daliri. Nag-iiwan ng kakaibang kilabot kay Nena. Isang gabi, habang iniinom ang kanyang kape, napansin niyang sinasadya ni Ben na magkwento tungkol sa kanyang kabataan na parang iniimbitahan siyang magtanong pa. Ang bawat salita, bawat kilos, ay tila nagpapalalim ng hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nila. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, may tila hindi sinasabi. Ang mga simpleng sandali, tulad ng pag-abot ng baso ng tubig o pagtatanong kung anong oras ang hapunan, ay biglang nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa sala, napansin ni Nena na bahagyang lumapit si Ben sa kanya. Ang simpleng galaw na iyon ay nagparamdam ng kilabot sa kanyang balat. Nena, sabi ni Ben ng mahina, may gusto ka bang itanong sa akin? Napalingon si Nena at ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Wala, Tito, sagot niya.
Ngunit ramdam niyang hindi iyon totoo. Minsan, sagot ni Ben, mas mabuti pang itanong mo ang nasa isip mo kaysa magtago ng mga tanong. Hindi makasagot si Nena. Sa halip, nag-focus siya sa pelikula, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang bawat kilos ni Ben, ang bawat salita, ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi niya kayang tanggapin, ngunit hindi rin kayang labanan. Sa sumunod na mga araw, mas naging malalim ang tensyon sa pagitan nila. Si Nena ay palaging nasa paligid ni Ben, ngunit sinisigurado niyang hindi siya mapansin ng husto. Si Ben sa kabilang banda ay tila mas naging mapagbiro. Nena, sabi niya isang umaga habang sila'y nag-aalmusal, baka gusto mo akong samahan sa hardin mamaya. Mukhang marami kang tanong na hindi mo masabi. Ang tono nito ay parang laro, ngunit may lalim na hindi kayang itago. Sige po, sagot ni Nena. Pilit nang umingiti, ngunit ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Alam niyang ang bawat sandali sa presensya ni Ben ay parang paglalakad sa gilid ng bangin. Sa hardin, habang magkasama silang nanonood ng papalubog na araw, ang mga ulap ay unti-unting namumula at ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanilang mga balat. Ang tunog ng mga kuliglig at mahinang lagaslas ng dahon ay tila sinadya upang punuin ang katahimikan. Habang si Nena ay nakatitig sa paglubog ng araw, naramdaman niya ang init ng presensya ni Ben sa tabi niya, na parang mas malapit ito kaysa dati. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang nagsalita si Ben. Ang boses nito ay mababa at puno ng kahulugan. Alam mo, Nena, sabi niya, minsan ang kuryosidad ay hindi masama. Pero dapat mo ring tanungin ang sarili mo. Ano ang hinahanap mo? Hindi alam ni Nena kung paano sasagot. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit ang kanyang puso ay tila sumisigaw ng sagot na hindi niya kayang bigkasin. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, at sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na maitatanggi. Sa gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng malalakas na pagdagundong ng kulog. Ang buong bahay ay nagmistulang nakalubog sa dilim nang biglang mag-brown out. Si Clara ay wala sa bahay, naabala sa trabaho at hindi makakauwi dahil sa baha. Naiwan sina Nena at Ben magkasama sa sala habang ang malakas na ulan ay tila nagsisilbing musika sa tahimik nilang paligid. Habang nakaupo si Nena sa sofa, naramdaman niyang muli ang kilabot na dulot ng presensya ni Ben. Sa kabila ng malamig na hangin mula sa bintana, tila may init na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang mga mata ni Ben ay hindi maitatangging puno ng lungkot, habang si Nena ay patuloy na nakatitig sa kanya. Nagtataka kung ano ang iniisip nito. Tito Ben, mahinang bulong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala po ba kayong gustong sabihin? Tumingin si Ben sa kanya. Ang mga mata ay nagtataglay ng bigat ng kanyang damdamin. Nena, minsan mas mabuti ng manahimik kaysa magsalita, sagot niya. Ngunit sa likod ng kanyang boses ay may damdaming hindi maitatago. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Ben sa kanyang kwarto. Iniwan si Nena sa sala. Ngunit imbes na magpahinga, si Nena ay nanatiling gising. Ang ulan sa labas ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa madilim na langit. Pilit na inaalis ang bigat ng kanyang nararamdaman. Habang tahimik niyang iniisip ang mga nangyari sa pagitan nila ni Ben nitong mga nakaraang araw, napansin niyang ang kanyang sariling katawan ay nagsisimulang maghanap ng kasagutan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay tila nagsasabing dapat siyang tumigil. Ngunit ang init sa kanyang dibdib ay nagtutulak sa kanya na ituloy ang ginagawa. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay parang nagtutuklas ng isang bagong damdamin. Ngunit kahit anong pilit, nararamdaman niyang may kulang. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik kay Ben. Iniisip ang mga pagkakataong nagtatama ang kanilang mga mata o ang tunog ng boses nito sa mga simpleng tanong. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pinayagan niyang maramdaman ang init na matagal na niyang itinatanggi. Ang kanyang mga kamay ay naglakbay sa kanyang sarili,
marahan at puno ng pag-usisa. Ang bawat haplos, bawat hagod sa kanyang katawan ay puno ng pagnanasa hanggang siya'y napatili ng kaunti. Ngunit kahit sa sandaling iyon, may kulang. Ang kanyang isip ay muling bumalik kay Ben, ang kanyang presensya, ang init ng kanyang mga mata. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili, pilit na inaalis ang mga iniisip tungkol sa kanyang amain. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, ang damdaming iyon ay lalo lamang lumalim. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Nena ang mahinang tunog ng mga yapak pababa ng hagdan. Lumabas si Ben mula sa kanyang kwarto, hawak ang isang lampara, at nagulat nang makita si Nena na nakaupo pa rin sa sofa. "Bakit hindi ka pa natutulog?" Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi po ako makatulog," sagot ni Nena, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang lakas po kasi ng ulan. Umupo si Ben sa kabilang dulo ng sofa. Ang liwanag ng lampara ay bahagyang nagbibigay ng liwanag sa kanilang paligid. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unting nawawala ang agwat sa pagitan nila. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, puno ng damdamin na hindi nila kayang bigkasin. "Nena," bulong ni Ben. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. "Alam mo bang mali ito?" Hindi sumagot si Nena, ngunit ang kanyang tingin ay nagsasabing alam niya ang totoo. Lumapit si Ben. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinawakan ang mga kamay ni Nena. "Kung pipigilan mo ako ngayon, titigil ako." Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Ngunit hindi gumalaw si Nena. Sa halip, hinayaan niyang punuin ng init ng kanilang sandali ang pagitan nila. Sa kabila ng ulan at kulog sa labas, ang mundo nila ay tila natigil sa isang tahimik at masalimuot na paglalakbay. Sa gabing iyon, tuluyang bumigay ang kanilang mga damdamin. Ang kanilang paglalapit ay puno ng pag-usisa at pagnanasa, ngunit hindi rin nawawala ang bigat ng kanilang ginagawang desisyon. Sa bawat haplos, sa bawat bulong, ay naroon ang pag-aalinlangan, ngunit mas malakas ang damdamin ng pangangailangan at pagkakaunawaan. Ang bawat sandali ay parang hangin, mahinahon sa simula, ngunit dahan-dahang lumalakas. Ang ulan sa labas ay naging tila isang himig na sumasabay sa kanilang ritmo, habang ang lamlam ng lampara ay nagbigay ng banayad na liwanag sa kanilang mga mukha. Sa bawat haplos ni Ben, ramdam ni Nena ang isang kakaibang init na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanilang paglalapit ay puno ng halong takot at pananabik na parang bawat galaw ay maaaring magdala ng pagsabog o kapayapaan. Ang kanilang koneksyon ay puno ng init, ngunit tinatabunan ng kamalayang alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Sa bawat sulyap, sa bawat galaw, ay nararamdaman nilang parehong mayroong hangganan ang kanilang gabing magkasama. Pagsikat ng araw, tahimik ang buong bahay. Si Nena ay nagising na ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Ben. Sa loob ng ilang segundo, nagbalik sa kanya ang alaala ng nangyari noong gabi. Ang kanyang dibdib ay napuno ng halo-halong emosyon, guilt, kalituhan, at isang kakaibang damdamin ng kasiyahan. Habang iniisip niya ang mga nangyari, tila naririnig pa rin niya ang tunog ng ulan mula sa nakaraang gabi na parabang nag-iiwan ng bakas sa bawat sulok ng kanilang alaala. Ang bigat ng kanilang desisyon ay parang ulap na hindi niya kayang tanggalin. Ngunit kasabay nito ay ang hindi maipaliwanag na ligaya na saglit niyang naranasan sa piling ni Ben. Naramdaman niyang gumalaw si Ben, dahan-dahang bumangon at lumayo sa kanya. Hindi nagsalita si Ben, ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng bigat. Tumayo siya, inayos ang kanyang suot, at tumingin kay Nena. "Nena," mahinang sabi niya, "kailangan nating pag-usapan ito." Tumango si Nena, ngunit wala siyang masabi. Ramdam niya ang distansya na unti-unting nabubuo sa pagitan nila kahit nakakasama lang nila buong gabi. Habang inaayos ni Ben ang lampara at umaakyat muli sa kanyang kwarto, naiwan si Nena sa sala, nakatingin sa kawalan. Sa isip niya, alam niyang nagbago na ang lahat. Ang gabing iyon ay hindi na nila mababawi, at ang epekto nito ay mag-iiwan ng marka sa kanilang dalawa magpakailanman. Ang araw matapos ang kanilang masalimuot na gabi
ay puno ng bigat at katahimikan. Si Ben at Nena ay parehong nag-aalangan sa mga susunod na hakbang, ngunit pareho nilang alam na hindi na nila maaaring balewalain ang nangyari. Sa hapagkainan, hindi mapakali si Nena habang tahimik na nagkakape si Ben. Ang lamig ng umaga ay parang refleksyon ng kanilang sitwasyon, malinaw ngunit puno ng distansya. Kailangan nating mag-usap. Bungad ni Ben, binasag ang katahimikan. Ang boses niya ay mabigat, puno ng pagsisisi at determinasyon. Tumango si Nena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tasa ng kape sa kanyang harapan. Alam kong mali ito. Mahina niyang sagot. Ang boses ay nanginginig. Hindi mo dapat pasanin ang lahat ng ito, sagot ni Ben, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ako ang mas nakatatanda. Ako ang dapat may mas malalim na pananagutan. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Nena na pareho silang nagkamali. Ang kanilang mga damdamin, bagamat totoo, ay nagdala ng mga komplikasyong hindi nila kayang ipaliwanag o ayusin sa isang pag-uusap lang. Habang nakatingin sa bintana ng kanyang study room, naisip ni Ben ang mga taon ng kanilang kasal ni Clara. Naalala niya ang kanilang masayang simula, ang mga halakhak, ang mga pangarap na kanilang binuo. Ngunit unti-unting napalitan ito ng tahimik na mga tampo at kawalang pansin. Sa gabing iyon, nagdesisyon siyang harapin ang tunay na problema kahit alam niyang hindi magiging madali ang usapan. Clara, panimula niya habang magkasama silang naghapunan. Kailangan nating pag-usapan ang estado ng ating relasyon. Napatingin si Clara sa kanya, halatang nabigla ngunit hindi na rin masyadong nagulat. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong niya, ang tono ay may halong kaba at pagtataka. Matagal na tayong hindi nagkakaintindihan. Amin ni Ben, pareho tayong nagkulang. Naging abala ka sa trabaho at ako naman hindi ko nagawang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Tahimik si Clara, ngunit sa likod ng kanyang mata, nakita ni Ben ang bahagyang pag-unawa at lungkot. Tama ka, sagot ni Clara matapos ang ilang segundo. Pero bakit ngayon mo lang ito sinasabi? At ano ang dahilan? Dahil ngayon ko lang napagtanto kung gaano tayo nalayo sa isa't isa, sagot ni Ben, pilit na nilalabanan ng lungkot sa kanyang boses. May mga pagkakataon na naramdaman kong wala na akong halaga sa buhay mo. At hindi ko alam kung paano ibabalik ang dati. Tahimik silang nagpalitan ng tingin. Ben, ani Clara, alam kong pareho tayong nagkamali. Pero gusto kong subukan. Kaya pa bang ayusin ito? Bagamat mahirap, ang pag-uusap nilang iyon ay naging simula ng mas malalim na pagtanggap sa katotohanan. Alam nilang kailangang ayusin ang kanilang relasyon o tanggapin na maaaring hindi na ito maibalik sa dati. Samantala, si Nena ay tahimik na nag-iisip sa kanyang kwarto. Ang mga alaala ng gabing iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito ang mga leksyon na natutunan niya. Alam niyang hindi na siya maaaring magtagal sa bahay na iyon, hindi lamang dahil sa nangyari, kundi dahil sa pangangailangang patunayan ang sarili. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang maghanap ng trabaho. Habang binabasa ang mga job postings, pilit niyang isinasaayos ang kanyang plano. Kaya ko to, bulong niya sa sarili, ngunit hindi maiwasang maramdaman ang kaba. Sa gitna ng paghahanap, may nakita siyang opening para sa isang trainee position sa isang kumpanya. Sa kabila ng pagdududa, nagdesisyon siyang subukan. Nagpasa siya ng application at pinuno ng pag-asa ang kanyang isip. Habang nakatingin siya sa paligid ng kanyang kwarto, nagdesisyon siyang magsimula ng maghahanap ng sariling matitirhan. Kailangan ko ng umuusad, sabi niya sa sarili. Ramdam ang unti-unting paglakas ng loob. Bago tuluyang magpaalam si Nena, nagkaroon sila ni Ben ng pagkakataong mag-usap sa study room. Ang maliit na silid na iyon na naging saksi ng kanilang mga lihim ay tila puno ng tensyon at panghihinayang. Alis na ako, Tito. Bungad ni Nena, pilit na ngumiti kahit na ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumango si Ben. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng lungkot, ngunit tanggap ang desisyon ni Nena. Nena, gusto kong malaman mo na hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita, sabi niya. Pero alam kong mali ang nangyari sa atin, at ayokong dalhin mo ito habang buhay. Tito Ben, sagot ni Nena,
pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat. Hindi ko rin pinagsisisihan ang lahat dahil natutunan ko kung sino ako. Pero kailangan kong magpatuloy. Kailangan nating pareho ng bagong simula. Tumango si Ben. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit puno ng pag-asa para kay Nena. Mag-ingat ka, sabi niya. At sana mahanap mo ang hinahanap mo sa buhay. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Ben ang kanyang mga recordings sa laptop. Ang bawat file ay tila mga alaalang nakalibing sa dilim, mga sandaling akala niya ay kailangan niya upang makaramdam ng halaga. Ngunit ngayong gabi, habang nakaupo siya sa study room, napagtanto niyang oras na upang bitawan ang nakaraan. Isa-isa niyang binura ang mga ito. Ang bawat click ng delete button ay parang pagtanggap sa bagong simula. Habang ginagawa ito, narinig niya ang tunog ng ulan sa labas. Parang sumasabay sa bawat hakbang ng kanyang desisyon. Sa huling file na natira, nag-pause siya at pinagmasdan ang screen. Oras na, bulong niya sa sarili. Pinindot niya ang delete at sa isang iglap na wala ang lahat. Tahimik siyang umupo, ramdam ang bigat ngunit puno ng pag-asa para sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Samantala, si Nena ay naglalakad sa isang mataong kalsada. Ang ingay ng mga sasakyan, ang tawanan ng mga tao, at ang liwanag ng araw ay parang tanda ng kanyang bagong buhay. Sa kabila ng bigat ng kanyang mga pinagdaanan, ang maliit na ngiti sa kanyang labi ay nagbigay hudyat na handa na siyang harapin ang hinaharap. Sa isang banda, si Ben ay nanatili sa study room, nakatitig sa kawalan, ngunit sa unang pagkakataon ay ramdam niyang may pagkakataon pa para magsimulang muli. Ang kanilang mga buhay ay naghiwalay, ngunit ang mga aral na kanilang natutunan ay nanatili. Sa paglalim ng gabi, tahimik na huminga si Ben at isinara ang pinto ng study room. Samantalang si Nena, sa bawat hakbang ay tila iniiwan ng bigat ng nakaraan patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. The end.